Hindi o ba? Higit na mataas kung ihahambing mo sa Greater Metro Manila area o yung Greater Manila area o yung Mega Manila, kung ano man ang tatawag nila dyan sa Imperial Manila. Kaya dapat to, tanggalin na natin yung diskriminasyon. Nang sa ganun, kumita din naman kayo ng dito sa probinsya. Nang hindi na nangangarap na iwanan ang inyong pamilya at pagtuko sa Mega Manila para doon makipagsapalaran. Alam mo ninyo kasi, bukod sa itataas natin ang rate of salary or wages of those who are working outside of Mega Manila in the provinces. So, sa tingin ko sa panukala natin ito, mababawasan din o matutugunan yung social cost na kinakailangang ilisanan ng mga manggagawa yung kanilang pamilya sa probinsya upang tumungo sa Mega Manila. Yung the social costs are way too high. Nagkakaroon po ng broken family. Lalo na kung yung mga anak na iniwan sa probinsya ay maliliit pa lamang. Sino ang maggagabay sa mga kabataan? Kung wala si nanay, kung wala si tatay, o mas masaklap, parehong nakipagsapalaran sa Mega Manila. Kanino mo iniwan yung pagpapalaki sa mga kabataan? Tunay, extended family naman tayo mga Pilipino. Nandiyan si Lola, nandiyan si Lolo, nandiyan si Tito, nandiyan si Tita, nandiyan ang ating mga kasambahay na ang trato natin ay miyembro na ng pamilya. Subalit, hindi ho kasi na ipapasa sa ibang tao yung pagmamahal, pag-aaruga at pagpapalaki sa sarili mong anak. This is something that you cannot just delegate to any Tom, Dick, and Harry. Kinakailangan yan yung magulang mismo ang nagpapalaki sa kanyang mga anak. Kanya po dito sa ating panukala, yung standardization of wages o magkaroon ng pagkakapantay-pantay ang sinasahod at sasahurin ng lahat ng manggagawa kung kayo may nagtatrabaho sa Mega Manila at nagtatrabaho sa probinsya, dapat yan iparehas na. Ulitin ko, hindi totoo mas mura manirahan, hindi totoo mas mura ang bilihin, hindi totoo mas mura mamuhay sa probinsya. Ano ang ating prueba? Lagi kong sinasabi, ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at isang pirasong gravy dyan sa Jollibee ay siya rin presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at isang pirasong gravy. Mapa Mega Manila ka o mapa Iloilo ka, pareho lang ang presyo niyan. Kaya sino nagsabi na mas mura mamuhay sa probinsya? At hindi rin totoo na kinakailangan mas mura ang sahod ng mga taga-probinsya dahil mag-aang ang trabaho sa probinsya. Hindi rin po totoo yun. Yung bigat ng trabaho ng mason sa isang construction company sa Mega Manila na sumasahod ng mas malaki kesa sa mason na nagtatrabaho dito sa Iloilo ay parehas lang. Yung pinapasan nilang isang sakong semento na kanilang pinapasan at binubuhat ay magsimbigat lamang. Isa lang ang timbang ng isang sakong semento sa Mega Manila kung ihahambing mo sa timbang ng isang sakong semento dito sa Iloilo. Kaya hindi totoo mas magaan ang trabaho dito sa probinsya kaysa sa Mega Manila. Ito'y ilan lamang sa pagpapatunay na dapat ay magkaroon ng pagkakapantay-pantay ang sinasahod ng lahat ng manggagawa saan man panig ng ating bansa.